So, okay po, naka-live na po tayo. So, pwede na po tayo mag-start. Good evening and happy Sabbath, everyone. Before we start this inspiration, let's bow our hearts for the word of prayer. Dear God, thank you for this wonderful day. Thank you for loving care. Please watch over us as we and our holy angels sing praises to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po at happy Sabbath. So please join us in singing hymn number 485, I Must Tell Jesus. For our opening song, hymn number 517, My Faith Looks Up to Thee.
never safe from being lost. Let's pray. Our dear God of grace, we open our hearts, minds, and souls to worship to you. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. Thank you that as we gather together, we join with our family across the world to glorify your holy name. Come be with us, inspire us, and lead us in a worship time together. We all ask this in the beautiful name of Jesus. Amen. So, happy Sabbath po, happy Vesper po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat nandito na naman tayo lahat at nakakapag-worship sa Friday. At sa lahat na nagdaan na mga buwan, kahit nagkakaproblema tayo sa COVID-19, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi naman tayo nakakasakit, meron tayong nakakain at nakakapag-worship tayo sa Kanya. Nagpapasalamat po ako sa mga participants po ngayong Vesper. Ang nag-lead ng song service natin si Marian at si Isabella. At ang nag-lead ng ating opening prayer ay si Sean. At magsasalita po mamaya si Kuya Lester, si Brother Mark Lester Bobila. Pero bago po siya magsimula magsalita ay magkakaroon po ng special number. Papasalamat po ako kay Kuya Lester sapagkat binigyan niya po ng time na makapag-prepare din po siya ng sermon kahit po busy po siya ngayon. Kaya papasalamat ako dahil ganun po talaga dapat siguro tayo mga Adventist, mga Christian na magkakaroon tayo ng time palagi para sa Panginoon. Kahit busy tayo at may oras tayo sa kanila. So, ito na po si Isabella, maglilid po ng, magbibigay po ng isang special na musical offering. Happy Sabbath po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Paesa Adventist Academy, nais po namin ipabuo sa inyo ang isang maligayang araw ng Sabat. Ako po ay tuos na nagpapasalamat sa ating pong mahal na Panginoon Diyos sapagkat binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging witness sa kanyang napaka-wonderful grace, ang kanyang pong overflowing grace, mga blessings po na patuloy niya pong binubuhos sa akin personally, lalong-lalo na po ngayon sa pandemic time. Truly, our Heavenly Father is worthy of glory and praise. Amen? Ngayon pong oras na ito, nais ko pong magbigay ng ilang katanungan at nais ko po sana na bigyan niyo po ng onting panahon ang inyong sarili na sagutin honestly ang bawat katanungan po na aking babanggitin. Una po, have you ever had an experience that caused you to worry? Okay? Or have you been worried about your life? Maybe your future, or maybe about your child's future. Marami po tayong mga pag-aalala. And how about your job? Ngayon po ang panahon ng pandemic, sabi nga po natin ay no work, no pay. Papasok po dyan ang mga money issues, kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, pangbayad ng renta ng ating tinutuluyan, ang gamot, maintenance for example. Dahil nga po tayo walang trabaho, walang pera, saan po tayo kukuha ng pang-maintain ng ating gamot? Ngayon pong parating naman po ang ating enrollment, ang ating school year ngayong August 24, marami po sa atin nag-aalala kung saan po tayo kukuha ng pang-matrikula ng ating mga anak. Isama na po natin dyan ang mga utang natin at kung ano-ano pa. Isa pa pong tanong ay, has COVID-19 really stressed you out? Alam niyo po, you've been trying your best efforts to cope up with your current problems. Tapos sumabay pa tong pandemic na to. Paano na pagka nag-lockdown? Paano na kayo? You know what? We have a lot of unanswered questions. And sometimes it's sad to say that there are moments that we feel so tired and wanting to give up. Now, with this present problems pulling you down, have you ever asked yourself, when is this going to end? Or maybe there are even some of you who may feel just like giving up. Sabi nga po ng iba, ayoko na mabuhay. Suko na ako sa buhay na to, hirap na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Palagi na lang akong palpak. Mabuti pa, mawala na lang ako para matapos na itong buhay nito. Matapos itong paghihirap na to. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot pong isipin, no? Na napakarami po nating mga katanungan na hindi masagot-sagot. Nasusundan niyo po ba ako? Naiintindihan niyo po ba ang aking sinasabi? Kaya nga, nakaka-relate po ba kayo sa mga issues na binabanggit ko po? Alam niyo po, napapaisip po ako, or siguro po
kung tatanungin kayo, ano kaya sa palagay niyo po ang missing? Bakit parang walang kwenta ang best efforts natin? Sabi pa nga po ng iba, nagpipray naman ako palagi. Bakit parang wala namang effect ang aking panalangin? Mahal pa ba ako ng Diyos? Mga kapatid, is there a solution or answer to all of these lifelong questions? Mga kapatid, mga kaibigan, sana po magstay po kayo even just a few minutes at hayaan niyo po akong i-share sa inyo ang makapangyarihang salita ng Diyos na nais niyang ipaabot sa ating lahat. But before we continue on with our study tonight, anyayahan po natin ang ating Diyos na magbigay gabay sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Shall we pray? Our dear God in heaven, we would like to invite Thy presence, O Lord, to be in our midst. Grant us, O Lord, the wisdom and understanding that we may understand Thy message for us tonight. O Lord, grant us Thy blessings. Grant us Thy peace. Grant us happiness. Grant us, O Lord, Thy grace. Be with us, O Lord, tonight. This I pray. In Jesus' name. Amen. So, ito nga po, no? Ang nais ko pong ipaabot sa inyo ngayong gabi ay ang issue tungkol sa pag-aalala or ang worry. Worrying has been a part of our lives. Pero naiintindihan niyo po ba kung ano ang epekto ng worrying sa atin, sa ating pangangatawan? Ngayon po mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking nakuha mula sa WebMD at ang title po ng aking pong nakuha ay How Does Worry Affect Your Body? Unang-una po, gaano ba or how much is too much? Alam niyo po, we all worry from time to time. But if you can shake it after a few weeks, or it starts to get in your way of your normal work or home life, it can affect your health. It might be linked to an anxiety disorder. Okay po? Maaari daw na ito ay makaapekto ng ating kalusugan. At maaaring may link daw po ito sa anxiety disorder. Ngayon po ang aking advice na kapag po tayo ay nakaramdam o napansin po natin na nagkakaganito na tayo po ay lumapit sa Diyos. Opo, sabi po ng mga experts natin na tayo ay kinakailangan kumonsulta sa ating mga doktor. Pero po, sinasabi ko po sa inyo na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos, wala pong bayad yan. It is free of charge. No hidden fees. Pangalawa po, ano nga ba ang epekto ng worrying sa ating nervous system? Alam niyo po, ang ating nervous system ay isang messaging network na binubuo po ng ating utak, ng spinal cord, ng nerves, and special cells called neurons. Worrying too much can trigger it to release stress hormones that speed up your heart rate and breathing, raise your blood sugar, and send more blood to your arms and legs.
Over time, this can affect your heart, blood vessels, muscles, and other system. Naintindihan niyo po ba? Yan po ay isang effect ng worrying sa ating nervous system. Pangatlo po, muscles. Alam niyo po, when you're troubled about something, okay? Alam niyo po, pagka-stress kayo sa mga problema ng buhay, katulad po na nabanggit ko kanina, mararamdaman niyo minsan na nananakit po ang ating mga balikat, nananakit ang ating leeg, nagtetensa po. At kadalasan yan po ay nag-lead sa migraines or tension headaches. Hindi po ba? Kapag galit ka, yun, nag-aalala ka, tense ang iyong mga muscles, sumasakit ang iyong ulo. Pang-apat po, breathing. Kapag po tayo ay nag-worry ng madalas, you might breathe more deeply and more often without realizing it. Nag-aalala ka. Okay? Well, this usually isn't a big deal. It can be serious if you really have breathing problems like asthma, lung disease, or other conditions. Alala ko po ang aking mami na kapag po siya ay nasa stress, madalas po na siya po ay inaatake ng kanyang asthma. Worrying affects one's breathing. At katulad ng mami ko na may asthma, na kapag yan nagsimula ng nag-aalala, bumibigat po ang kanyang pakiramdam at inaatake po siya ng kanyang asthma. And that is one cause of worrying. Panglima po, sa puso natin. If worrying sticks long enough, something as small as a nagging concern in the back of your mind can affect your heart. It can make you more likely to have high blood pressure. Tandaan niyo po yan. Worrying may cause us to have high blood pressure, a heart attack, or even a stroke. Higher levels of anxiety can trigger those stress hormones that make your heart beat faster and harder. If that happens over and over, your blood vessels may get inflamed, which can lead to hardened artery walls, unhealthy cholesterol levels, and other problems. Di ba po? Nakita niyo po, narinig niyo po siguro yung mga yung mga kwento po natin mga kaibigan, na dahil sa galit, dahil po sa bigat ng pakiramdam, dahil bigla po nag-snap, okay? Biglang umit ang ulo, inatake. That is because of worrying. Nakita niyo po, nasa ating pag-isip. Next po, blood sugar. May kinalaman rin pala po ang ang worrying sa ating blood sugar. Alam niyo po, when you're worried about something, stress hormones also give you a burst of fuel in the form of blood sugar. And pagka yung this can be a good thing if you need to run from danger. Okay, katulad kunyari bigla kayong hinabol ng aso. Okay, ang katawan po natin magkakaroon niya ng fuel in the form of blood sugar para bigyan niya po tayo ng energy para makatakbo, para hindi tayo abutan ng aso. Ano po? But what happens if you don't use that fuel? Yung ating blood sugar na yan. Your body normally stores it to use later. But sometimes, if you're overweight or have diabetes, for example, your blood sugar can stay too high for too long. These can lead to heart disease, strokes, or kidney disease. Ilan pa lamang po ito sa mga epekto ng worrying. Pang-pito po ay ang ating immune system. Ngayon po, kung ang ating katawan ay epektado ng mga physical effects of worrying,
it may not fight germs as well. Just think about things that made you angry or depressed in the past can take a toll. It can make it harder for you to fend off flu and other viruses. Alam niyo po, kapag ang tao ay malungkot or depressed, sobra-sobra na po ng pag-aalala. Minsan po, or kadalasan po, yan po ang nagiging sanhi ng sakit. Diyan po nagsisimula, sapagkat pagka bumagsak po ang ating immune system, wala na tayong enough na strength para labanan ang ating mga sakit. Lalong-lalo po sa panahon ngayon ng COVID-19. Okay? Pangwalo, sa stomach po natin. Kapag po tayo ay nag-worry, ninenervyos, nakakaramdam po tayo ng parang may butterflies loob ng ating sa ating tiyan, po. Minsan, ang mas malala pa dito ay sa sobrang nervyos mo, napapasuka ka. Okay? Ngayon, kung madalas po ito mangyayari sa atin, yung acid po sa ating sikmura, okay, ay magkukos ng ulceration sa atin. Minsan, nakakaramdam din po tayo ng, alam niyo yung parang nandito na po yung asin sa ating lalamunan. At minsan naman po, okay, nahihirapan po tayo sa pakiramdam natin na minsan hindi tayo magpakali. Mararamdaman mo nangangasim na yung sikmura. Okay? Yan din po ay isang epekto ng worrying sa ating pong bituka. Okay? Minsan, sa sobrang pag-aalala, hindi naman natin maintindihan kung bakit tayo nag-aalala. Pag minsan, nag-aalala tayo ng mangyayari na hindi pa nangyayari, overthinking, ika nga, or advanced thinking, sabi nga po ng iba, na minsan, kung hindi ang epekto ay magkakaroon tayo ng diarrhea, minsan naman hindi po tayo makadumi. Ano po? So, yan din po ay isang cause ng worrying. At ang ikasampu po ay para sa ating may mga asawa, mag-asawa, na pati po ang ating sexual health ay apektado. Worrying can tire you out and distract you, so you're less interested in your spouse. Dahil po tayo ay focus sa mga problema, nakakalimutan na po natin bigyan ng pansin ng ating mga partner sa buhay. Ano po? Na after which, dahil nagkakaroon tayo na nadadivert ang ating isip sa mga problema, minsan yan pa po ang nagiging cause ng away sa mag-aasawa. Ano po? So, ilan lang po ito sa mga epekto ng worrying sa ating pangangatawan. Okay, sa ating kalusugan. At kung kayo po yung magre-research or kung susuriin niyo po siguro o obserbahan niyo po yung ating sarili, minsan maintindihan natin na kaya pala ako nagkakaganto dahil sobra-sobra na ang aking pag-aalala. Ano po? So, nagkaroon po ba tayo ng mas ng kaliwanagan, ng understanding kung bakit ba tayo ayaw ng Diyos na mag-worry? Naintindihan niyo na po ba ang ilan sa mga epekto ng pag-aalala sa ating katawan? But the most important question that we have to answer is, meron po bang kasagutan ang salita ng Diyos tungkol sa pag-aalala or sa pag-worry? What action should we take in order for us to overcome our worries? What should be our initiative? Ano ba ang aking tungkulin? What is my job? And what is God's job? Mga kapatid, ito pong gusto kong ibahagi sa inyo, ang salita ng Diyos na aking pong nadiskubre, okay, sa magitan po ng ating pag-aaral ng ating leksyon, sa magitan po ng ating pagbabasa ng Biblia, na napakaswerte po natin mga Adventist na po, na nasa atin ang ating Bible, na anytime na kailangan natin ng kasagutan sa buhay, lahat po yan na andyan sa Biblia,
lahat po ng mga katanungan natin, sa mga lahat ng sagot sa ating mga katanungan ay maaari po natin matagpuan sa salita ng Diyos. Ngayon po, ang aking key text na gusto ko pong ibahagi sa inyo ay ang advice ni Paul. Okay? Ang advice ni Paul po sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Okay po, sana po tandaan niyo yan, no? Philippians chapter 4 verses 4 to 9. At ang aking pong babasahin ay ang Amplified Bible version. Unahin po natin ang verse 4. Ano po ba ang unang advice na sinasabi ni Paul para sa ating lahat na madalas na mag-alala? Okay, verse 4, ang sabi po dito ay, rejoice in the Lord always. Delight. Take pleasure in Him. Again, I will say, rejoice. Ano po ba ang reason para mag-rejoice tayo sa Panginoon? Do you claim to be the child of a living God? If so, that is one reason that we need to celebrate and rejoice in the Lord always. Okay, that's number 1. Rejoice in the Lord always. Verse 5. Let your gentle spirit, your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, and patience be known to all people. The Lord is near. Ibig pong sabihin, let us be humble. Na kahit po ang grace ng Panginoon ay sufficient, nag-uumapaw pa nga pag minsan, na let us be good steward and share God's blessings to our neighbors, and let's allow them to experience Jesus. Okay? So, unang-una, rejoice. Pangalawa, let your gentle spirit be known to all people, because we have a living God, a merciful God, a loving God who sustains our needs, no? Who sustains us. Verse 6. Do not be anxious or worried about anything. This is very important, mga kapatid. Again, do not be anxious or worried about anything. But in everything, anumang situation yan, anumang circumstances yan, anumang panahon, lalo na ngayong pandemic time, ang sabi dito, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Okay? Ulitin ko po, bawal ang mag-worry. Okay? Lahat ng ating mga concerns, yung mga tanong ko po kanina, at marami pa po kayong katanungan sa personal na katanungan, ang sabi dito, lahat daw po, okay, in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Alam niyo po, ang Diyos natin ay buhay. Nakikinig po palagi yan. Ano po? At kung tayo po ay nag-ask sa Panginoon, okay, the ABCs of prayer, when we ask, we should also believe, 100% trust po in the Lord, mga kapatid. Uulitin ko po, no, 100% trust. Let us allow God to be God. Let us not act better than God by doubting His ability. Our task is to simply trust the Lord 100%, to deliver us from our worries. No? Again, tanggalin natin ating pag-aalala, ibigay sa Diyos. Manalangin natin with thanksgiving. All we have to do is to trust Him 100%. Wala pong 99%. Ano po? Ipaliwanag ko lang po ng konti. Now, ano po ba ang ibig sabihin, or what does it reflect when we trust God a 99% and just have 1% of doubt? 1% lang po ng pagdududa. Kaya alam niyo po,
kapag ganyan ang ating mentality, katulad ng sabi ko kanina, nananalangin naman ako sa Diyos nagtitiwala naman ako sa Panginoon Diyos. Pero kapag yan po ay may duda, even just 1%, we are unconsciously proclaiming, my dear brothers and sisters, that God is not going to help us, or the Lord is not going to help you. Okay? You are unconsciously proclaiming to the world that God is out of control, that your God is not wise. Ibig sabihin that He is stupid. Mga kapatid, 1% of doubt can mean or can reflect that God is not kind enough to help us in our needs. Alam niyo po mga kapatid, that is a big, direct insult to God. Hindi po ba? My dear friends, hindi po ba worrying is a sin? Dahil yung 1% na doubt po yan, that is worry. Pinakikita natin na ang Diyos natin ay walang kwenta. Pinakikita mo mas magaling pa sa Diyos. Nanalangin ka nga, ang gusto mo naman mangyari, ang gusto mo mangyari. My dear brothers and sisters, ito po yan. Okay? Yung ating worry, it reflects very badly of our Almighty Father. That 1% doubt in our heart reflects the opposite character of who our God is. Naintindihan niyo po ba? We need to trust the Lord 100% and not 99%. 100% po. Gawin natin, ang gagawin po natin ay magtiwala lamang po sa Diyos. At hayaan natin po ang Diyos na gawin ang trabaho niya. Dahil kung ikaw ay duda na kaya gawin ng Diyos yan, insulto po sa Panginoon yan mga kapatid. That is a sin. Okay po, tuloy po tayo sa verse 7. And the peace of God, that peace which reassures the heart, the peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Ano pong ibig sabihin na itong verse 7 na ito? Ibig po sabihin na kapag tayo ay nagbigay ng ating tiwala sa Panginoon Diyos, at tayo po ay naniniwala 100% na siya po ang gagawa ng paraan sa ating mga problema. Okay? Ibibigay po niya sa atin ang kapayapaan, the peace of God. Okay? When we have that peace that passeth understanding, magkakaroon po ng tunay na happiness ng ating puso. Kaya nga, a merry heart. Okay? Dahil wala tayong inaalala, dahil alam natin na tayo ay safe sa kamay ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin yan, a merry heart means worry-less heart. Now, if you have a merry heart, then your heart will work like a medicine. Okay? That will take away the effect of worry. Kasi ba't ka pa mag-aalala? May Diyos ka nga buhay eh. Hindi po ba? Now, verse 8. Finally, believers. Tandaan po natin to, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. Ibig sabihin nito that we need to spend more time seeking God's word diligently. Okay? I-reflect po natin ang karakter ng Panginoon. I-glorify natin ang Panginoon in everything that we do. Okay?
Spend more time seeking God's Word diligently. Napakarami pong napakagandang balita sa salita po ng Diyos. Kinakailangan po natin pag-aralan, basahin, hingin po natin ang blessings ng Holy Spirit na i-guide tayo na maintindihan po natin ang kanyang mga salita, sapagkat ito po ay magiging gabay, ito po ay magiging blessing sa atin. Sabi po dito, okay, whatever is true. Ibig sabihin, yung mga bagay lang na totoo ang dapat natin tuunan ng pansin. Iwasan po natin mga fake news, chismis, okay, mga worldly stuff. Minsan ang balita hindi na po maganda, na mas maganda pa na nagbasa ka na lang ng Bible, na encourage ka, meron ko pa pong mai-share sa inyong mga kapitbahay. Mabibigyan niyo po sila ng pag-asa. Mai-share niyo po ang gift of salvation and hope sa ating mga kapatid na nawawalan ng pag-asa. At kapag nakita po nila tayo na meron tayong reason kung bakit tayo nagre-rejoice palagi, sapagkat meron po tayong Diyos na buhay na handang-handa na tumulong at pakinggan tayo sa ating mga oras ng pangangailangan. Now, lastly, sa verse 9 po, ang sabi dito ni Paul, the things which you have learned and received and heard and seen in me, practice these things in daily life, and the God who is the source of peace and well-being will be with you. Mga kapatid, nais ko pong tandaan ninyo ang Philippians chapter 4. Ano po? Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Philippians chapter 4 verses 4 to 9. At sana po mga kapatid, ito ay maging gabay, maging silbi, or maging guide, magsilbing gabay sa ating pong lahat, lalong-lalo na kapag ang ating pananampalataya ay nadadaan sa pagsubok. How much do you trust God? Naniniwala po ba kayo na lahat ng problema sa mundong ito, na kapag ibinigay natin sa Panginoon Diyos ng 100%, walang duda miski 1%, na kayang-kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan sa loob, na mawawala ang ating pag-aalala pagkat alam natin in the past, God has guided us. God has answered all our prayers. God has been with us. At alam natin na patuloy siyang maggagabay sa atin at hindi tayo pababayaan. Mga kapatid, sana pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos, and let us keep the faith until He comes. At sunduin niya po tayo upang makapiling natin siya habang buhay. Maraming salamat po. Happy Sabbath and God bless us. Tayo po'y manalangin. Amin pong Panginoong Diyos na makapangyarihan, na mapagmahal. Amin pong banal na Ama. Kami po'y nagpapasalamat at kami po ay inyong sinamahan sa aming pong pag-aaral ngayong gabing ito. Maraming salamat po Panginoon sa mga paalala na dapat po naming sundin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng gabay ng inyong banal na Espiritu upang kami po ay maging matatag sa aming pananampalataya. Panginoon, palakasin niyo po ang aming tiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibigay po sa inyo ang aming mga suliranin, ang mga problems po namin, at hayaan po namin kayo na siyang gumawa ng paraan. Huwag niyo po hayaan ang aming kalaban na bigyan kami ng kahit anong bahid ng duda upang hindi po maganap ang inyong tungkulin, ang inyong will para sa amin. Panginoon, sa amin po pagtatapos ngayong gabi, ang inyong pong blessings, ang inyong pong guidance, ang inyong pong mercy ang amin pong makapiling.
Patawarin niyo po ang Panginoon kung kami po ay madalas na nagdududa sa inyong pong kapangyarihan. At simula ngayon, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging faithful. Nahayaan po namin kayo na siya maging aming gabay. Panginoon, ang inyong pong kapayapaan ang mapasa amin na magkaroon po kami ng kaligayahan sa aming puso na nagmumula sa langit. Na kami po ay mapuno ng inyong pagmamahal at maibahagi po namin sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, at mapa-experience po namin kung sino po talaga ang aming Diyos, ang Diyos sa buhay na nagmamahal sa amin at maaari din pong magmahal kung sino man po ang tatanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For our closing song, hymn number 304, Faith of Our Fathers. Sabat. Dahil po naka-record po, ako na lang po magpe-pray po ng closing prayer po. Let's pray, let's bow our heads for a word of prayer. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Vesper. Salamat po, dumating na po ang 7th day. Tulungan niyo pong alalahanin namin ang Sabadong ito, igalang namin ang araw na ito at maging masaya sa amin ang araw na ito sa pag-alala sa inyong kabutihan sa amin. Tulungan niyo po kami huwag mag-alala at magtiwala lamang kami sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Dalhin niyo po kami sa langit sa inyong pagdating. Ito po yung aming inihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabat! Sabat! Sabat po!